Okay, magandang umaga sa atin lahat. Ako si Roger Lubang. Itong aking daily devotion para sa araw na ito. Ito po ay nakabatay po sa daily devotion series ni Pastor Russell Ocampo. At ang paksa na tatalakayan natin po para sa araw na ngayon ay Speak with a Point. Ang scripture ay Ephesians chapter 4 verse 29. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Our three teachings today, no? So, una, publish na yung topic natin, no? Talking pointlessly is air pollution. So, isipin natin madalas may mga tao at ba't tayo nagkakaroon ng mga pagkakataon sa isang sitwasyon na kung saan pinupuno lang natin yung hangin natin, ang hininga natin, pinupuno lang natin yung hangin na siguro di ka sanay sa katahimikan, di ka sanay sa ganang pagsasalita. Kasi pinupuno mo na lang yung hangin ng air pollution, kung ano maisip mo, kung ano masabi mo, kung ano masatsat mo. So, sayang sa oras. Minsan, kailangan mo, sayang sa oras yung mga sinasabi mo, sayang yung mga bagay na sinasabi mo. Imbis na may punto, imbis na may halaga, sinasabi mo lang yung mga, nagsasalita ka lang para lang sa sole purpose of speaking, not listening, not pointing out something important or helping. Nagsasalita ka lang para lang magsalita. So, is air pollution. Sunod, talking must have a purpose. So, dapat talaga yun, pag nagsasalita ka na, may punto yan, no? May punto, may purpose, may layunin. So, anong point ng purpose ng pagsasalita mo, no? Para manakit, para manakit, para mag-trash talk. Madaming purpose yung pagsasalita, pero madalas dapat, ayon nga sa verse, dapat mabait, positive, no? Nakakatulong, nakaka-inspire, nakaka-motivate dapat, bilang Kristiyano lalo na. So, dapat nagbibigay ng lakas, nakakatulong, no? So, sometimes we speak too much. Sometimes sobrang dami sinasabi natin, hindi naman kailangan. So, say what you need. Say what you need to say. And don't say too much rin about yourself, no? Sunod, talking is meant to benefit others. Kagaya nga ng the tongue is capable of life and death, no? So, dapat, kahit capable siya of life and death, iniiwasan natin yung death na part na yun, yung pinaka-negative side na pwedeng gamitin yung tongue. So, talking is meant to benefit others. Bilang mga tao na kaya natin, o bilang mga Kristiyano, dapat pag nagsasalita nakakatulong ito sa iba, benefiting others, no? That it may give grace to those who hear. Hindi yung nakakasakit, hindi yung nakaka-insulto, kundi positibo yung mga nakakarinig, positive yung sagot, at positive yung rason na bakit ka nagsasalita. So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.